Okay, so ito yung mga ano ko lang, gusto kong i-tackle din sa inyo or pag-usapan natin is pinakaimportante sa lahat para sa akin is mapag-usapan natin about dito sa hazmat. Importante 'to. May mga products kayo napapansin na hindi naman siya I think hazmat, pero na-record siya ni Amazon na hazmat. Kasi nga may mga substance or may mga ingredients na para kay Amazon are nakakasama sa tao or hindi niya tinatanggap. So, pwede naman magkaroon ng application sa mga gano'n, pero ang problema sa hazmat kasi is medyo malaki yung fees. So, may dagdag fees kapag hazmat yung product na ano mo, isi-send mo kay Amazon. And then, kailangan yung courier na i-assign mo na makukuha ng, ng hazmat product mo is may certification na kaya nila i-handle yon. So, medyo komplikado yung mga ganun. So, kaya iniwasan ng mga new sellers yung hazmat. And yung iba naman is okay lang kahit may fees kasi mako-cover naman halos lahat eh. Basta may makuha lang silang ah, prep center na kaya mag-handle ng hazmat. Kasi kung ikaw lang yung magpapak ng hazmat product, hingin ka ng certification. Yun yung ano doon. Yun yung kailangan abangan or kailangan preparean o i-prepare ng seller. So kailangan marunong di kayo mag-advise kay seller kasi minsan si seller is napapansin ko is para siyang VA lang din. Okay, madaling sumuko, mga ganun, and then hindi kaagad nakukuha yung tinuturo or medyo hindi niya na pinapractice or hindi niya na ginagawa. Sabi niya na ikaw na lang gagawa. Coach ka na nga, ikaw pa yung gusto niya na maging VA mo. Gusto niya na maging VA nila. So, may mga ganun, mga entitled, mga ano, VA. Halos same din, VA, seller. Halos, napansin ko na halos same lang sila ng thinking. Minsan, napapaisip ako na, tama pa ba tong ano ko? Gagawin ko parang nakakaano na ng ano, nakakaubos na ng pasensya minsan. So, pero kung love mo yung work mo and then gusto mo matuto, go. Kaya hindi ko maiwan yung coaching sa seller kasi may natutunan ako every now and then, lalo na yung mga bago and then ano yung mga IP. So, at least ma-share ko rin sa inyo. Okay? And one thing then, may mga supplier na nakalagay dito sa Canva page ko. Kung hindi nyo pa alam yung Canva page ko, ilalagay ko, kung sa YouTube kayo napanonood, ilalagay ko yung link ng Canva page ko para doon yung makita yung mga supplier tsaka yung mga brand. I-update ko yun every now and then. Yung mga brand na gated, IP, nandyan na lahat. So, the only thing na para makastart kayo is gawin nyo, practicein nyo yung product sourcing o yung mga tinuturo ko dito. Alamin nyo. Okay? Huwag niyong kakalimutan, pinaka-importante sa lahat yung foundation, which is the basic. Okay? Kung tumatakbo kayo, kung gusto niyo kaagad ng pacing na 6 or 7, hindi kaagad yan. Hindi nakakuha kaagad agad-agad yan, lalo kapag hindi kayo praktisado. So, ganun din. Master the basic. So, ano muna, long run na mabagal, mga ganun. 'Di ba? Ganun din dito sa product sourcing. That's why ah, masyado kong into Amazon talaga. Kasi yun ang first love ko, Amazon. Bago yung si Shopify, si eBay, o si Walmart, si Amazon yung first love ko. Yun lang. And then, eto, sabi ko nga, kapag may hazmat, may iba-ibang kategorya yan eh. So, siyempre, hindi na pwede yung explosion, yung liquid na madali mag-burn, yung mga ganun. Iwasan na natin. Okay? So, kakasabi ko lang din kanina, mga new seller ayaw ng hazmat. Which is maintindihan ko naman talaga kasi pag pagpadala mo may fees, extra fees. Pag tanggal mo dun sa Amazon, sa storage ng Amazon, may another fees. Hindi mo rin siya pwedeng gawing FPM kasi hihingi ka ng certificate. May mga ganong instances. Okay? As of now, iwas mo na sa hazmat. Kung may hazmat substance or something, tapos kaya mo na i-cover yung fees, may maliit na substance na inaalaw naman yung Amazon na i-sell mo, basta meron ng makahandle nun, okay yun. Okay? So, ito yung hazmat na allowed, yung flammable solids, flammable liquids, flammable gases. Pwede nyo naman basahin ito, o pwede nyo i-google naman. I think, gusto ko lang sabihin dito is, si Amazon is mas strict na ngayon sa hazmat.
During pandemic, hindi siya masyadong strict, pero ngayon mas strict na siya. So, yung sa mga toys, yung mga toxic sa toys, yung mga battery, alam naman natin yan, kailangan ah, na-pack natin maayos yung mga product na yun. So, that's why nag-hire sila ng prep center. Kung solo lang yung client mo, hindi ko ina-advise na mag-sell kayo ng ganito, ng flammable. Okay, yung may hazmat alert. Okay, yun lang. And then, ito yung prohibited, syempre, yung ano na, hindi ko pwede, yung word na yun, baka, tawag dito, baka mano tayo ni YouTube. So, mga infectious substance, radioactive materials, yan na. Hindi pwede yan. Sa mga airport, pwede. Di ba? Pero ilalagay mo na sa tamang packaging. Yung meltable items naman, October 15 to April 30. So, I think last week. Oo, so wala na. Hindi na. So, kahit hindi pa April 30, hindi na inaalaw talaga. Medyo mahal din. Meron silang standard na sabihin nila yung mga lipstick na meltable, nilalagay nilang meltable kasi may mga brand na madaling mag-melt sa kanila sa ano nila sa warehouse nila. So may mga specific sila doon. So may mga gummies, hindi pwede. So siyempre di naman tayo nagpo-frozen foods as ano mga frozen burgers wala naman di naman natin nililis 'yon. So dapat April pa lang bago mag-April siguro or April pa lang stop na meltables. Wala na. Kasi tatagal, 'di ba sabi ko sa inyo, kung tingnan natin yung basic, i-analyze nyo na lang, sabi ko, i-analyze nyo yung tinuro ko. From basic yun, from the scratch kung paano tulungan si client na magkaroon or mag-grow dito sa Amazon. Analyze nyo na lang na kapag mag-April na, kailangan wala ng meltable items para iwas na kasi matagal yung shipment, 'di ba? Yung purchasing mo pa 2 to 5 days, preparation 1 to 2 days, padala kay Amazon 1 to 4, ano, siguro maabot ng 3 weeks. So, pagdating doon, 1 week na muna ma-sell, tapos tatanggalin mo kagad, another fees na naman. Analyze, guys. Okay? Kung mahilig kayo sa mga puzzle-puzzle, ito yung Amazon para sa inyo. Kapag na-solve nyo yung puzzle na yon or nabuo nyo yung puzzle na yon, gaano kasaya. Ganun lang iniisip ko sa Amazon. Para siyang puzzle. Kapag nakuha ko yung every piece na na-gets ko na ito hanggang nabuo ko yung plan. Okay? Iba-iba yung approach. Iba-ibang client. Huwag niyong ipupush yung gusto nyo. Yan ang gusto kong advice niyo. Huwag niyong ipupush yung gusto nyo. Hayaan nyo muna si client. Kasi may mga coaches yan sila. Yung iba wala. Kapag wala, sabi niya na kailangan niya ng tulong, doon kayo papasok. Ganun ha? So, hopefully may natutunan kayo ulit. Na-scam ko ba kayo? And like, comment below. And, hi, alis na kayo. Please lang.